Hello, so reading po ito for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pag hindi, ibigay mo sa ibang reading. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, check mo na lang dyan sa pinaka-channel yung ating iba pang videos dahil pwede kang doon makarelate kung hindi ka makakarelate sa video na to. And then, kung ano yung video na to matawag sa attention mo, maaring nandun yung message para sa'yo. Ako pala si Madam P. Please do comment down below. No? Napapansin ko lahat or majority ng mga nagko-comment, sila yung talagang nakaka-relate madalas dito sa mga readings. Maaaring nakukuha ko lagi yung energy nyo dahil nakikipag-interact kayo sa akin. So anyway, this is for the sign of Libra. Para sa mga personal reading, Madam P, yan na lang yung aming Facebook page. Meron ako mga admin na mag-a-assist sa iyo. Pwedeng sa kanila ka mag-inquire kung gusto mo makapagpabook ng reading sa akin. At yan sa aming Facebook page lamang po or sa aming TikTok, Unipri, UNIPRI. Let's start. We do have here the Magician. What's with the Magician? Major Arcana yan. Pwede magkapalit-palit ang roles dito ha. The Magician is followed by the Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ayan. So, sa nakikita natin ngayon, I feel like merong mga taong nakakapansin sa'yo, which is these are people na mas maangat or mas magaling sa sabihin natin gano'n. Tama ba? Or maybe na-admire ka nila pero sila yung someone na mas mataas yung position talaga. Like for some of you, this could be a boss or someone in authority, or pwedeng yung iba sa inyo, this could be a teacher or guru or mentor or basta someone na nasa mas mataas sa'yo, dapat, supposed to be. Kaya lang, or if this is sa mundo ng social media, no, if you're into social media and pwedeng yung iba sa inyo could also be a digital creator, pwedeng mas marami siyang followers or mas marami na siyang kaalaman regarding sa paggawa ng mga contents on social media. Parang ganun. The energy is mas marunong siyang tao. Pero napapansin or nakatingin na siya sa'yo. Okay? Alin man doon sa mga nabanggit ko, of course, iba-iba ang case sa inyo. Okay? Yung iba, ito ay person na mas mataas sa'yo na parang authority figure. Na parang hindi mo maiisip or maaaring hindi mo alam or hindi mo napapansin na ito na tumitingin na sa'yo itong taong to or napapansin ka na niya. The Seven of Swords, nasa process ka ngayon na you're finding yourself, maybe you're finding your purpose or pwedeng alam mo na kung saan ka dapat pumunta and I feel like yung iba sa inyo, ginagawa mo lang kung ano yung mga gusto mong gawin, yung dapat mong gawin. And hindi mo na lang pinapansin itong mga taong nagiging against sa'yo. Like, pwedeng a lot of you is ang dami mo na pinagdaanan eh. Ang dami mo na pinagdaanan. So, yung iba pwedeng ang dami naman, pwedeng dumating ka sa point na ikaw ay pinagchismisan na ng mga tao, etc. Marami nang usap-usapan regarding sa'yo in the past, na nalusutan or na na wala ka nang, kumbaga wala ka nang pakialam doon, bahala kayo kung ano sasabihin yung against sa akin or what, I don't care, I don't mind. Ganon. And
nandito ka sa point ng buhay mo ngayon na patuloy yung pang-ghost or pag-alis mo sa mga taong hindi deserve ng atensyon or pagpansin mo. Okay, maybe you're ghosting them, you don't mind, you don't care about them anymore. Wala na, mas nakikita natin at peace na, at least at peace na yung mind mo, at peace na yung heart mo, and bala sila sa buhay nila. Parang ganun ang energy mo. So anyway, ano yung energy ng personal connect mo pagdating sa love? Six of Pentacles, the Moon. This is Pisces energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I can also see fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ang energy niya is parang mataas tingin niya sa sarili niya. Minsan, mas mataas pa nga tingin niya sa sarili niya sa kung ano talaga yung kaya niyang i-deliver. Alam mo yun? Mataas tingin niya sa sarili niya, pero alam ng mga tao sa paligid niya kung ano yung totoo, kung ano siya talaga. The Six of Pentacles, matulungin naman siya in a way, pero parang gusto niya may credits doon sa pagtulong na yon. Financially, may problem tong taong to. Five of Pentacles, financially. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Yung emotion mo, you do have the Four of Pentacles and the Five of Cups. I feel like nalulungkot ka ngayon. Kasi parang nangihinayang ka, daming nasayang. And the Four of Pentacles, ngayon natututunan mo ng protektahan or pagpahalagahan yung sarili mo, yung emotions mo, or maybe pati material na bagay sa buhay mo. Hindi ka basta-basta para magpakaburara. Dito, I feel like maaaring minsan nasa point ng buhay mo na hinayaan mo diba? Hinayaan mong kunin yung mga bagay na talagang importante sa'yo. Ngayon, hindi mo na to hahayaan mangyari pa. So, ano yung emotion ng person na ito for you? The Death card is here. Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio energy. Ang energy ng person na to, parang napapagod siya. What's with the Death card? The Eight of Cups and the Judgment. Oh. This is a different person energy. Hindi ito yung nakuha ko dito sa main energy kanina ng person mo. Ang energy na nakukuha ko dito is someone na naka-follow or nakatingin sa'yo. Di ba may energy tayo nakuha nun doon sa main energy mo. So, ito yung nakikita natin dito. And I feel like, sabi ko nga, admire siya sa'yo. And it could also be, itong person na to is laging na, alam mo yung in trance sa'yo. There are times na
ini-imagine kanya. There are times na if you are someone na into social media, may mga times na nanonood or nakikinig siya nakikinig siya sa mga bagay na ginagawa mo, na-enjoy niya yun. And at the same time, talagang nakaantabay siya sa kung ano yung mga ginagawa mo. Ay, yung iba naman, if you're not into social media, maybe sa kung anong ginagawa mo with regards to your career or with regards to your work, nakatingin siya dyan. Naka-follow or nakamasid lang siya sa'yo. In the future, what's with the future? Messages in the future for you. Nine of Swords, what's with the Nine of Swords? Queen of Swords, what's with the Queen of Swords? Two of Swords. Seven of Cups, the Chariot, and the Ace of Cups. Bottom of the deck is the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nakakita tayo dito ng pagod, stress regarding sa career. Like may mga decision kang kailangan gawin. And ito yung nakakapagpa-stress sa'yo kasi of course hindi ka makapag-decision regarding sa bagay na to. Yung person na kakonect mo, nandun yung energy natatakot siya sa nararamdaman niya sa'yo. Kasi alam niya yung kung gaano kanya kagusto and feeling niya, hindi niya to kahit kailan pa naramdaman yung ganitong klaseng emosyon sa ibang tao. Na to the point na ngayon, pwedeng ito yung defense mechanism niya na hindi siya masyadong connect or masid-masid lang siya sa'yo. Kasi of course, baka dumating yung point na makipag-connect siya tapos mabaliwala or hindi mo naman siya pansinin. So, ang ending, mapapahiya lang siya or masasaktan din siya. At ayaw niyang maramdaman yung ganong sakit. So, umiiwas siya not umiiwas kasi naka-follow nga or nakatingin nga sa iyo. Pero, hindi lang siya para mag-open up. Ganon. And, kasi nandun yung takot. Natakot na baka siya yung masaktan sa connection na to. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.